hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salembay Abdullah at Juway Ria bin Emran Muhammad kasama si Hamsari Pala. MHS Delivers, sumasahing papawid upang maiparating sa inyo ang mga dapat ninyong malaman ukol sa mga serbisyong pabahay, regulasyon at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Dibara at sa liderato ni BARM Chief Minister Abdul Rauf A. Makakuwa. MHS Delivers. MHS Delivers. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you, Allah subhanahu wa ta'ala. We have no knowledge except what you have taught us. Verily it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Isa ho ang napakaganda, mapagpala at magkatahanang umaga ho sa ating lahat. And welcome once again sa ating programang MHS Delivers. Ito ho ang programa sa radyo na hatid sa inyo ng Ministry of Human Settlements and Development o MHSD, ang tinaguriang housing arm ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, or in short, ang housing arm ng BARM. Kamusta po kayo ngayong araw na ito? Sana ho ay nasa pinakamabuti kayong kalagayan, masaya sa inyong mga buhay at kapiling ang inyong mga mahal sa buhay ngayong araw na ito. Today is August 7, 2025 and the 13th of Safar 1447, of course, sa ating Hijri calendar. At ito na ho ang ating 232nd episode ng ating programang MHS Delivers 232. At syempre, tayo ho ay live pa rin na pakikinggan sa DXMS Radio Bida 882 kHz sa inyong mga pihitan, at live din ho tayo sa Facebook, ang ating official Facebook page sa MHSDI, Ministry of Human Settlements and Development, BARM. Kung kayo ho ay hindi pa kabahagi ng ating circle sa ating Facebook page, kayo po ay aming inimbitahan na i-like, i-follow at i-share na ho ang ating page para hindi kayo mahuli sa lahat ng updates mula sa MHSD at matulungan nyo kami na maabot ang ating mga kabangsamoro at ang ating kapwa Pilipino at kapwa ka-Earth na maabot ng ating programa from the MHSD, featuring the latest of our implementations ng ating mga programa, projects, activities sa MHSD. At syempre ngayong araw na ito, hindi magkukumpleto ang ating broadcasting, ang ating episode, kung hindi makakabati ang ating mga kabalay at kapwa homecaster sa araw-araw, sa tuwing araw na tayo ho ay nagkikita at nagkakasama sa Himpapawid. Umpisahan natin mula sa ating kanan, nariyan si Kabalay na Ria. Nababati na sa inyo, Kabalay na Ria. Good morning, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Isang magandang makatahanang umaga po sa ating lahat, sa mga kabalay na nakikinig sa radyo at nanonood ng live stream. Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro, Juway Ria bin Emran Muhammad. Mashallah. At yan ang pagbati mula sa ating kabalay na si Ria. Kung ano man po ang kahulugan ng Ria, maaari niyo hong i-search mula kay kasamang Google. Okay, so from Ria, let us now proceed sa ating bandang kaliwa. Nariyan naman ang ating kabalay at kapwa homecaster rin na si Hamsari. Hamsi, good morning, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Ma'am Sally, at good morning po at makatanang umaga sa lahat ng ating kabalay na patuloy pa rin tumatangkilik sa ating programang MHS Delivers, at welcome po sa aming panibagong episodyo ng aming programa kung saan isang oras na naman po tayong magsasama-sama para sa mga makabuluhang talakayan at mga bagong kaganapan ng aming ministeryo. At ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro, Hamsari Pala. Ayan, isa sa ating mga lingkod Bangsamoro, Hamsari Pala. Kasama natin sa kabilang kwarto ang ating mga technical men, no? Ang ating kabalay na si Almansor
Huwag na ho natin alamin kung ano ang middle initials or ang acronym ng kanyang pangalan. Andyan din po ang ating kabalay na si Dato Nohaz. At ang ating namang kabalay na si Jasmine ngayon ay nasa Dato Saudi ang Patuan dahil meron silang sinasagawang capacitation ng ating homeowners associations or HOAS dito po sa ating rehiyon, particular sa Maguindanao del Sur sa ngayon, in collaboration of course in assisting our Housing and Human Settlements Division or HHSD. Nagkipag-ugnayan sa atin si kabalay na Shahara Pendaliday para ho sino makakasama nila mula sa ICS para i-cover at i-document at maging MC na rin ng kanilang aktibidades ngayon dyan sa may Dato Saudi ang Patuan, Maguindanao del Sur. Meron dalawa yan, kabalay na Ria and kabalay na Hamsi. May DSA, may DAS na mga munisipyo sa Maguindanao del Sur. Ang DSA, Dato Saudi ang Patuan. Ang DAS naman, Dato Abdullah Sangki. Akala ko ang ganda. Dam naman yun. DAM, Dato ang Galmig Timbang. Ayan. Wala na kami ni Kabalay na rin pagdating sa mga lugar na yun. Punta tayo sa Dato. Saan Dato? Yung Dato. Maraming Dato actually. Yan yung una, Ma'am Sally, sa awang. Dos. Dato Udin Sinsuwat naman yun. Meron pa, Dato Hofer. Diba? DH. Yung DH. Dato Hofer. Meron pa mga may ano pa, SSM. Sharif Saiduna Mustafa, mga ganun. Kung saan ipatatayo yung ating Farmers Village. Particular sa Barangay Pikag. No? Isa yan sa mga barangay sa munisipyo na yan talagang naapektuhan noong mga naunang bakbakan niya. Groundbreaking natin before. That's right. Okay, so karamihan sa mga kabahayan ng ating mga kababayan dyan ay talaga pong nasira. Noong mga panahong nagkaroon ng armed conflict dyan sa lugar na yan. At ngayon po medyo tahimik na, medyo matiwasay na ang kanilang pamumuhay at ibabalik natin. Sabi nga ng ating minister, Attorney Hamid Aminuddin Bara, we are rebuilding houses that were torn or destroyed noong mga panahong nagkakaroon ng mga ganyang mga gyera sa mga lugar na apektado ho. Okay? Tayo ba ay ready na? Kabalay na Hamsi and kabalay na Ria sa ating talakayan. Mamaya. Marami pa tayong segmento bago yun. Gaya ng balitaan. Ang Sige. IPH. Inaalam ko lang sa ngayon kung kayo ba ay handa na yan. I bet. And I believe marami kayong nakuha. Yan. Tayo ay magmumuni-muni. Maninilay-nilay mamaya sa ating MHS discusses. Patungkol ho ang aming topic sa ngayon ay reflections from the values transformation training. VTT naman naman. Bago pa lang. Mamaya yan sa MHS discusses, share namin sa inyo kung ano ang aming mga learning, ang aming mga natutunan, at yung mga bagay-bagay na nakuha natin doon sa mga lectures ng apat sa ating mga alim at ating mga leader sa MHSD na pinagkunan natin ng motivation para mas maging malakas ang ating gabay at mas maging motivated tayo sa pagbibigay ng serbisyo sa ating kapwa Bangsamoro. But before that, tayo ho ay manood at makinig muna sa ating napakahalagang paalala patungkol ho yan sa ating socialized housing program, ang ating housing loan program sa MHSD. Ano nga ba ang siyam na requirements para sa mga nagbabalak na mag-apply para ho sa ating mga housing units? Kabalay na Almanso at kabalay na Latanohads, please take the floor away. Nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan? Lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng kumpanya, opisina o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar ay makakuha ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga struktura sa Phase 1 at 3 sa may Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat, kasama ang Phase 2 sa Barangay Samba, Dato Odin Sinsuat, layunin ng Ministry pagpatuloy ang mga proyekto sa Cotabato City, Special Geographic Areas, Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang siyam na requirements na kailangan ipasa para mag-avail ng housing loan.
Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, certificate of employment and compensation. Notarize. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung gano naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Pang-lima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. Yes, MHS delivers. At yun ho ang tutugon sa mga tanong ng ating mga kapwa Bangsamoro na nais pong maka-avail ng ating socialized housing program. At ang location po nitong ang mga housing units na ito ay dyan sa may barangay Samba, Dato Odin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Ayan, kung nais pong malaman ang karagdagan pang impormasyon, meron pa kayong nais pang matutunan at makuha ang impormasyon, maaari kayo makipag-ugnayan sa ating Housing and Human Settlement Division, HHSD, sa MHSD na pinangungunahan ng kanilang hepe or chief na si Shalahuddin Kusain. Ayan. At ang kanilang mga kawaniho under this division ay handang-handang tugunan ang inyong mga katanungan. At ngayon, tayo ho ay dadako na sa ating balitaan ngayong araw na ito para sa ating 232nd episode ng ating programang MHS Delivers. Again, today is August 7, 2025 and the 13th of Safar 1447. Ang ating headlines ngayong araw: mid-year review at MANCOM meeting ng MHSD naging daan sa mas mabilis na pagresolba sa mga hamon sa pagpapaunlad ng operasyon sa nalalabing mga buwan ng 2025. Ikalawa at huling headline: mga kawani ng MHSD inspiradong mas patatagin ang pagbibigay serbisyo na tumatalima sa moral governance matapos makumpleto ang VTT. Sa detalye ng ating unang balita, mid-year review at MANCOM meeting ng MHSD naging daan sa mas mabilis na pagresolba sa mga hamon sa pagpapaunlad ng operasyon na sa nalalabing mga buwan ng 2025. Narito si Kabalay na Ria. Sa pamamagitan ng mahalagang papel sa aktibo at estratehikong interbensyon at paggawa ng desisyon, natugunan ng top management ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, ang mga issue at gaps. Nagrekomenda ng mga estratehiya at solusyon at nagtakda ng mga paraan sa pagsulong sa Mid-Year Assessment and Management Committee o MANCOM meeting na ginanap sa Mulberry Suites Business Hotel, Cagayan de Oro City noong ika-30 ng Hulyo hanggang unang araw ng Agosto 2025. Binigyang diin ni Minister Attorney Hamid Aminuddin D. Bara sa kanyang pambungad na pananalita ang kahalagahan ng pagtutulungan at konsultasyon na nagsasaad na ang anumang desisyon na kailangan ay dapat gawin pagkatapos ng talakayan sa mga mahalagang miyembro ng pangkat. Hindi tatapusin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang inyong ginagawa na laging may gantimpala hindi lamang sa kabilang buhay kundi pati na rin sa mundong ito. Dahil kapag ginawa ninyo ang isang trabaho at ginawa ninyo ito ng may kausayan, ng may kawastuan, palagi kayong pagpapalain ng Allah subhanahu wa ta'ala para dyan. Wika ni Minister Attorney Bara matapos purihin ang mga masisipag na empleyado ng MHSD.
Malugod na tinanggap ni Bangsamoro Director General Esmael W. Ibrahim ang mga kalahok sa aktibidad. Hiniling niya na sa lahat na lumahok sa pagre-rekomenda ng mga sagot at solusyon sa mga itinanghal na mga issue at hamon. Ibinahagi naman ni John Anthony M. Ocumen, Head of Internal Planning Section o IPS, ang pagkalahatang ideya ng mga pangunahing tagumpay ng ministry, mga salik na nagbibigay daan, kalakasan at pagkakataon bago binahagi ang natitirang mga target at issue, kahinaan at posibleng mga banta at hamon. Iniharap ni Chief Yasser S. Mama ng Monitoring and Evaluation Division o MED ang ulat ng Financial Performance Evaluation tungkol sa paggamit ng pondo mula sa General Appropriations Act of the Bangsamoro o GAAB para sa mga taong 2020 to 2025 na may diin sa mga rate ng paggamit ng budget sa buong taon ng pananalapi o kada fiscal year. Sa kabilang banda, pinuri ni Salem C. Dimuna, Director 2 for Operations and Management Services, ang mga presentasyon na ginawa umano ng buong kadalubhasaan at nagpapakita ng kinakailangang data upang gabayan ang mga posibleng pagpapabuti. Samantala, nilinaw ni Suharto S. Wahab, Director 2 for Technical and Regulatory Services, na ang paggamit ng ad hoc o mga espesyal na proyekto ay hindi talaga makikita bilang pangunahing mga nagawa ng MHSD. Kaya iminungkahi niyang ubusin ang lahat ng posibleng pagsisikap upang matiyak ang pinakamaaga at pinakamabilis na pagkumpleto ng mga proyekto sa ilalim ng regular na pondo. Ipinaliwanag din ni Engineer Zainuddin A. Buisa na Chief of Planning and Design Division na ang espesyal na proyekto ay kadalasang may mga paunang natukoy na lokasyon na nangangailangan na lang ng pagpapatibay o validation mula sa MHSD. Habang ang proyekto ng GAAB ay kinakailangan ng ministry na magsagawa ng sarili nitong kompletong proseso ng pagkuha ng lupa kasunod ang mga itinakdang alituntunin. Idinagdag niya na ang MHSD ay nag-estratehiya ng mga pinakamahusay na paraan upang makakuha ng lupa sa mas istriktong paraan at schedule na sa kabila ng pagiging mabagal ay magiging matatag at may sasagawa sa loob ng taon. Ang mga ad hoc na proyekto ay pinanduhan mula sa mga fund sources maliban sa GAAB tulad ng Special Development Fund, Transitional Development Impact Fund, Marawi Rehabilitation Program, Kapyanan at iba pa. Kinilala naman ni Deputy Minister o DM Alden H. Asiri sa kanyang pangukas na pananalita na ang MHSD ay maroon pa rin puwang para lumago at maaaring makinabang mula sa pinakalakas na komunikasyon at pagpapalaganap ng impormasyon. Gayon din ang mas mahigpit na pagsunod sa mga prinsipyo ng koordinasyon. Nananatili tayong matatag sa pagsuporta sa patakaran ng moral governance. Kaugnay ng ating Management Committee, masasabi kong tagumpay ito. Nagkaroon tayo ng pakikipag-ugnayan at nakabuo ng magagandang output. Kahayag ni DM Asiri. Para sa mapayapang pamahay at maunlad na paumuhay, ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Juwayria bint Emran Muhammad, nag-uulat. Maraming salamat, Kabalay na Ria, sa detalye ng ating unang balita. Samantala, mga kawani ng MHSD inspiradong mas patatagin ang pagbibigay serbisyo na tumatalima sa moral governance matapos makumpleto ang VTT. Napalakas ng 72 empleyado ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, ang kanilang pangakong itataguyod ang moral governance matapos mailalim sa mga sesyon ng Values Transformation Training o VTT na nagpasigla ng espiritual na kamalayan na ginanap sa Mulberry Suites Business Hotel, Cagayan de Oro City noong Hulyo 28 hanggang 29 taong kasalukuyan. Binigyang diin ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara ang kahalagahan ng pagkabatid ng pananagutan ng isang tao na ipinakita ng mga anekdota tungkol sa pamamahala ng mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang pagtatanghal sa exemplary Islamic moral values.
Binigyan din ng ministro ang mga salaysay mula sa buhay ni Abu Bakr, Umar ibn al-Khattab, Uthman Ali at Umar ibn Abdul Aziz. Naway kaluguran sila ng Allah subhanahu wa ta'ala na naglalarawan sa kanila bilang mga mapagkumabang pinuno na palaging inuuna ang kanilang mga nasasakupan bago ang kanilang mga sarili, na nagsasakripisyo ng halos lahat ng kanilang sariling kaginhawaan upang matiyak na mapagsisilbihan muna ang mga mamamayan. Kay Ali, ang panloob na mundo kapag pinabayaan ay nagiging digmaan. Kapag inalagaan naman, nagiging hardin. Wika ni Ministro Bara na nagpaalala sa mga kalahok na bilang mga empleyado ng gobyerno, hindi ang mga makamundong papuri ang dapat unahin, bagkus ang koneksyon ng sarili sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ipinaliwanag naman ni Bangsamoro Director General Ismail Ibrahim ang role of ibadah in developing Islamic values in public service, kung saan binigyan din niya na ang bawat bahagi ng tungkulin o gawain ng mga empleyado ay dapat ituring na ibadah o pagsamba at dapat gawin ng taos-puso upang mapabuti ang buhay ng mga tao na sa huli ay naglalayong makuha ang kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Samantala, itinanghal ni Executive Assistant 3, Sheikh Ibrahim Bagumbun, ang Muslim Identity through Values Transformation, kung saan naliwanagan ng mga kalahok sa kung ano ang dapat unahin sa kanilang pinahahalagahan sa pananaw ng Islam. Mahusay namang inilahad ni Alim Nur Jamal Batugan, Senior History Researcher mula sa Bangsamoro Commission for the Preservation of Cultural Heritage o BCPCH, Lanao del Sur, ang role of sabar o patience in overcoming adversity na nagbunsod sa katagang Beautiful Patience na tumatak sa mga alaala ng mga kalahok. Ang Beautiful Patience ay sumasaklaw sa napakalaking katatagan ng isang tao bilang reaksyon sa mga pagsubok at kapighatian na itinakda sa kanyang buhay. Katulad ng reaksyon ni Propeta Yaqub alayhi salam nang bumalik ang kanyang mga anak na may dalang punit na tela na binabad sa dugo ng tupa na ipinakita sa kanya bilang katibayan na ang kanyang pinakamamahal na bunsong anak, si Yusuf alayhi salam, ay namatay daw dahil sa pag-atake umano ng lobo. Ang mga kwento ng mga kalahok tungkol sa mga pagsubok na kinaharap nila sa buong buhay nila ay ibinahagi sa ikalawang araw ng VTT. Sa pangangasiwa ni Amina T. Mambuay, Certified Nonviolent Communication or NVC Trainer, kasama ang kanyang anak na facilitator na si Sarah Adrian Mambuay. Nagsagawa sila ng ilang interactive na workshop tungkol sa pag-unawa sa sarili, reaksyon sa mga panlabas na pangyayari, at mas mahusay na coping mechanisms kapag iniintindi at nakikiramay sa iba. Ang unang workshop ay pinamagatang My Garden, kung saan hiniling sa mga kalahok na gumuhit ng isang hardin na may mga simbolo ng kasaganaan, kalayaan, paglago, pag-unlad, paggalang, seguridad, espiritualidad, at pagtitiwala. Ang iba pang aktibidad ay empathy blockers and empathy, receiving hard-to-hear messages at the 4 chairs. Ang ating paglalakbay mula sa paghubog ng ating Muslim identity, pagpapalalim ng ating pag-unawa sa mga halagang Islamiko, hanggang sa paglinang ng empatiya at epektibong pakikipag-ugnayan ay tunay na isang mahalagang hakbang tungo sa mas makabuluhang paglilingkod sa publiko. Wika ni Salem Demuna, Director 2 ng Operations and Management Services, sa panahon ng kanyang pangwakas na pananalita. Hinikayat niya na naway baunin ng mga kalahok ang mga aral at inspirasyong natamo. At sa buhay ito, hindi lamang ng kanilang trabaho, kundi sa araw-araw na pamumuhay. Ang pagsasanay ay inorganisa at pinangasiwaan ng Office of the Minister sa giya ni Chief of Staff Ajib Diaudin Bara. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay ng Bangsamoro, ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah, nagbabalita.
Yan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong araw na ito para sa ating 232nd episode ng ating programang MHS Delivers. Magbabalik ang ating pangkat na pagkaraan lamang ng ating napakahalaga rin paalala patungkol naman sa ating resettlement housing program sa Ministry of Human Settlements and Development. Again, take the floor away, Kabalay na Almansor at Kabalay na Tanohaz. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people, sila ang mga benepisyaryo ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo mula sa Ministry of Human Settlements and Development sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021. Tututukan ng MHSD ang mga pangangailangan sa pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar A. Makakua, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan, para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Cotabato City. Ayan ang ating paalala, ang ating impormasyon na dapat ninyong malaman patungkol sa ating Resettlement Housing Program sa MHSD. Ito po ang ating tinataguyod sa buong rehiyong Bangsamoro mula sa ating mainland. Yan ay ang Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Special Geographic Area o SGA at Lanao del Sur. Yan po mga probinsya under our mainland. At syempre, hanggang sa ating island provinces, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Sa ngayon, atin pa rin pong ipinagpapatuloy ang ating mga proyektong naumpisahan para ho sa probinsya ng Sulu. Masakit pong isipin, pero mag-iiba na po yan kapag hindi na bago ang sitwasyon sa ngayon sa 2026. At tayo ho ay hindi pa rin nawawala ng pag-asa na maaaring mabago pa rin itong mga pagbabago ngayon. Baka ho one of these days malaman natin na may babalik na ho sa BARM ang probinsya ng Sulu. Dahil nako, parang mahina ho ang pagtibok kung may puso man po ang ating rehiyon kapag wala ho sa ating mga probinsya hindi kabahagi ang probinsya ng Sulu. At syempre, Kabalay na Rina at Kabalay na Hamsi, mukhang nakatingin na naman kayo sa akin. Inaabangan ang aking mga katanungan sa araw na ito. But before that, atin munang basahin itong ating mga natanggap na comments sa ating Facebook Live sa araw na ito. Ano nga ba itong mga comments na ito at saan galing? Sige, umpisahan ninyo, basahin. Yes, Ma'am Sally. Namumula sa aking end, is from Nash Marongod AM watching from Iligan City. At ang pinakaunang chat dito ay si Sir Galisto. Sabi nga, Assalamualaikum, watching from RO. Nasinundan ng aking beloved tita, Noriel Gampong Muhammad, with the triple hearts. Yeah, that's right. Sino pa? Pangalawa ang ating supply officer na si Ma'am Amex. Pa-shout out po watching here in Provincial Office, Lanao del Sur. May ginagawa sila dyan inventory. That's right. Yes. Congratulations, yes, Mubarak. Inshallah, mas malaman natin ang detalye next week. That's right. Sa ating supply and property section sa pangunguna ho, pag-organisa ng orientation on PPMP. What's PPMP, Ria? PPMP. Project Procurement Management Plan. Ayan. PP. PP is the Maguindanaon word for chick. Right? Tapos magpunta ka sa ibang dialects, like iba't ibang parte na ng katawan ng meaning ng PP. That's funny. Okay. So, dako. At ngayon may ginagawa silang inventory dyan sa ating Lanao del Sur Provincial Office sa mga panahon ngayon. Sino pang nag-comment? We have Bim Singson. Sabi, Assalamualaikum and good morning. Watching from TRS. Pakibati na rin ang PD ng MDN, Ma'am G ng Eid Milad. Nako, hindi nagsasalita. Siya, Director.
Ay, tamang-tama Mashallah. hapdi ngayon. Organizer. Alam nyo, sa mga ganitong mga bagay, mas ma-realize natin na habang nadaragdagan ang ating, tawag dito, ang ating edad sa bawat taon, no? Ma-realize natin na palapit tayo ng palapit. Yes. Dati excited pa tayo, Ma'am Sally, di ba? Di ba? That's Every right. year. Yan po, meaning kaya paningkamutan natin, na magawa mga bagay-bagay na ikinalulugod ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meron pa? Sino pa? Si Queenie Usman na sabing pa-shoutout po Kabalay na, hindi ko lang kung gusto niya si Kuya Hamsi ang mag-shoutout sa kanya o i-shoutout ko si Kabalay na Hamsi. Kaya Kabalay na Queenie, ikaw lang yung shoutout namin. Either way, oo. Tama. Kabalay na Queenie. Bakit ba? Bakit gano'n? O sige, sino pa? We also have here yes, from Okasha Bara. Assalamualaikum, watching from PRB, Florida. Salam po sa inyo at sa aking pinakamamahal na uncle. Masya Allah, Florida. Ano raw? PRB, RPB? RPB. What is that? Alam niyo itong Florida, this reminds me of somebody. Ayan. Noong mga panahon. Florida. Okay. Florida. Noong mga panahon, tinanggihan ko ang package mula rito. Dahil sobra na. Sige. Ayan, meron pa tayong mga messages dyan. Dito, sunod-sunod si Kuya Farmers na naghingi na ipa-shoutout daw pero nawala ang number 1 ranking Dati niya. kasi una-una siya nag-comment sa ating Facebook. Nawala na. Kaya galingan mo pa next week. Marami na nag-overtake sa iyo, Baka busy siya, Farhan. kaya hindi siya nakapag-comment ng mas maaga. Oo, hindi na umpisahan yung ating programa. At ang ating intern ba ito, Ma'am Sally? Or Parang intern nga talaga to. Sino nga to? ayaw umalis sa ating office? Ay, di ba yung taga-ICS? Sigurado ako, nami-miss tayo nito. Mag-isa na lang siguro siya doon. Oo, sino nga ba ito? Shoutout What Sing from ICS. Pakiayos naman ang mga spelling na rin, ha? From our Human Resource Management Officer, Sir Tyron Khalil at Campos. Yes, that's right. Ang aming kabalay na inampunan ng ICS. Piling nagpampo ng Sally. Pero ano yan, ha? May implication yan na talaga pong kinukulang na kami ng space. Sa aming opisina, baka magkaroon tayo ng sarili nating office building. Inshallah. Yan ho ang ating matagal ng pangarap. Baka ho sa mga nakikinig sa atin ngayon sa ating programa, matulungan nyo kami. Naghahanap ng sponsor. Para magkaroon ng i-resettle ho. Ang Yung ating arm nagpapalit. So that's right. So yan sa mga challenges na kinakaharap namin. Ang magkaroon ng space na sapat para ho sa dami ng empleyado ng MHS. Di ba, Kabalay na Ria? Inshallah. Inshallah. Who else? Sumunod yung pangalawang intern natin. Sino ba ito? Sabi niya, shoutout from Dato Saudi Ampatuan MDS with Ma'am Sha Rang, Sir Jalal of HHSD, Ma'am Alea of Policy, at mga gwapong engineer ng MDS, Ayman, Husni, and Ram, especially her, Jasmine Lagi. Ganda yarn? Teka muna, may gwapo bang engineer? Sige, meron nga. Okay. Meron na lang. Sige. Ang alam ko, gwapo nga talaga. Ito na pa yung buong grupo ninyo, Jazz. Ayaw nilang mag-comment. Ikaw nang pinacomment nila. Dapat manood kayong lahat. Yes. Nagkakatuwahan na po kami rito. At sumusunod sa ating avid viewer or watcher, Sami Ali Ibrahim from ODC. Watcher talaga. Yeah. Sa hospital yun. Watcher ba? Nag-shifting sila kung sinong babantay sa atin. Assalamualaikum, watching from Regional Officer. Yes, si Gov Sami. Nako, ng ating MHSD. Niniwawala sa ating mga commenter. Ri, mukha-confused pa itong sumusunod, Ri. This is our internal planning section head. So marami sigurong dumadaan ngayon sa utak niya kaya di na magkakaunggaga. Ano bang term niya? Magkanda-ugaga. Magkanda-ugaga. Di ba Kabalay na Ria, morning na morning pala, ang dami ng mga Kasi ang sabi niya, good day Dinaalala. po. Watching from where am I right now? Asan ka nga ba, Elisa? Sige. Parang ano no? May nalala ko sa nilang huwag na sabihin. Sige. Yan, kaya ni Sally ko na comment. Okay. Ako lang talaga ang dapat na nagabasa nito. From the Chief of our Policy Development Coordination and Regulation Division, watching from a distance. Betty Midler ba yan? Ako, hindi nyo naman alam yan. Sige. Walang tanungan ng taon, okay?
Sige. Next. We have Noor SD. Sabi, Assalamualaikum, watching from Davao Occidental. Masya Maraming Allah. nag-travel ngayon Assalamualaikum dyan sa ating mga kabalay sa Davao Occidental. And we also have our Chief of Staff, Sir Rajib Diodin. Assalamualaikum, watching from T3. I think it's Bitaufik. Terminal 3. Oh, Masya Terminal 3, Allah. Terminal 3 na naiya. Oh! Ingat sa travel. Yeah, they're coming back. Via About- Manila. That's right, via Manila. Dahil doon sa napakahalagang aktibidades sa dinaluhan ng ating ministro, yung pag-take oath ng ating mga passers. Congrats sa ating mga bar passers. Yes, Sharia bar passers. Sharia bar passers. Masya Allah. Kami ho ay masayang-masaya para sa inyo. Hindi biro ang inyong pinagdaanan natin yung pag-isikap bago naabot ang milestone ng inyong buhay. Ang inyong pagpasa sa Sharia bar examination na yan. Ayan, so yun po ang lahat ng ating mga comments sa ating Facebook Live sa ngayon. At bilang pagkapatuloy, hindi nawawala sa ating listahan para makumpleto ang ating episode, ang ating IPH at ang ating HSF. Umpisahan natin. Shoutout po sa ating text line na sabi, shoutout po, listening from Makabual, Tugunan, SGA Barm. From Sagiara, Sinalimbo. Okay. Sagira? Sagira Sinarimbo? Okay. Pag-pronounce ko si Kadigya. Hala ko. That's a proper pronunciation. Okay. Thank you so much sa ating mga viewers at listeners sa Special Geographic Area. Maraming salamat sa inyo. At naway patuloy kayong makinig at manood sa ating programang MHS Delivers tuwing Huwebes ho yan. Alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. And kabalay na Ria, ihatag na nimo sa amo Ay, Bisaya. I understood. Absolutely nothing. Ibigay mo na sa amin. Dahil nasagutan ko rin pero Alam, siguro kung mag-Korean ako, akala mo naman marunong mag-Korean. Ano yung hasayo? Ano bang alam ko na Korean? Anyong hasayo? Ayun lang. Hindi man lang yung ang ginamit niya. Okay, sige. Ay, nako, itong ating mga kabalay rito. Nako naman. Kabalay na Ria, ano nga ba ang iyong baong makabuluhang trivia ngayong araw na ito para sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng ating programang MHS Delivers. Ngayong araw na ito ay puno ng traffic at half day lang para sa gobyernong Bangsamoro dahil sa gaganapin na Chief Minister's Hour sa ngayong hapon na ito, ikapito ng Agosto 2025. Ano nga ba itong Chief Minister's Hour na ito? So, 5 buwan sa kanyang administrasyon, ihahatid ni Punong Ministro Abdul Rauf makakuha ang kanyang ulat sa mga taong Bangsamoro sa isang espesyal na session ng Bangsamoro Transition Authority sa pamamagitan ng Chief Minister's Hour. Panoorin ito ng live sa pahinang Bangsamoro Government habang itinatampok niya ang mga pangunahing tagumpay, patuloy na prioridad at ang landas para sa isang mas matatag na Bangsamoro. Kaya after nitong live stream, bantayan lang po natin ang Bangsamoro Government Facebook page para pakinggan ang isang oras na mensahe ng ating Chief Minister Abdul Rauf Makapua. That's right. Ray, anong oras pag-uumpisa? Wala po silang tinatak na oras. It just stated this afternoon, ngayong August 7. Okay. So, safe to say, starting 1 o'clock po na nating abangan. Oo. Ang Chief Minister's They Hour. blocked out the entire afternoon ng buong BGC. Kaya pina-half day lang ang lahat suspended, ng... ha? Suspended. Suspended po ang mga trabaho ng mga kawani ng BARM sa araw na ito, yes. Simula alas 12, no? Yes. Ng tanghali. Kaya after nitong radio program, bye! Maghihiwalay tayo pero ang ating trabaho ay nakaantabay lamang. Dahil hindi nawawala ang ating komunikasyon, di ba, Kabalay na Ria? Yes. Maraming salamat sa ating maunlad na teknolohiya, no? Sa araw na, sa mga panahon sa ngayon, dahil nagkakaroon tayo ng napakabilis
na komunikasyon. Meron lang tayong internet at syempre may text naman tayo. Text and call kung saan pwedeng malaman ng bawat membro ng ating pangkat, ng bawat division ng section ng MHSD, ang mga priority, yung urgent natin na dapat matapos sa bawat araw. Okay? Thank you so much, Kabalay Nari. Para sa mga naghahangad sana na may transaction sa gobyerno ngayong araw sa Bangsamoro Government Center, paumanhin po. Pero suspended po ang lahat ng trabaho ngayong hapon. Kahit mga sasakyan ay mahirapan makapasok sa BGC dahil kailangan ninyo ng special car pass. Kahit mga motorsiklo, pagbabawalan po silang makapasok ngayon sa BGC hanggang sa matapos, I believe from 5 hanggang 6 p.m. I think. Yeah. So, ito yan, Kabalay Naria. Pero yung mga contact details ng bawat opisina ay open yan. Pa rin, yes. Kaya ng sabi ni Ate Sally, open, may internet na tayo, may text lines tayo na available. Pwede pa rin kayo mag-communicate sa inyong mga Bangsamoro government agencies. Yes. At inshallah, back to work. Back to bukas. Regular work tomorrow, inshallah. Friday, and tomorrow is the 8th na, 8/8, no? August 8 bukas. Baka may mga promos dyan ng mga deliveries. No? Parang alam ko na naman ito ba? 8/8. Parang ayaw ko na tumingin sa aking phone. Nakakatakot yung mga notification na yan. Oo. Alam mo yung iniiwas-iwasan mo tapos pag notify? Umagang-umaga yun. Naku naman. Happy 8/8. Baka gusto mo. Pero depende pa yan sa ating disiplina at katatagan para umiwas sa dagdag gastos. Alam mo, isa yan sa mga natutunan natin sa nung nakalipas na training. Self-control. Parang gusto nang dumiretso ng ating Kabalay na Siriya sa ating talakayan. After ng HSF. Okay, sige. Naku. Mula sa ating IPH na ibinigay sa atin ni Kabalay Naria, tayo ay dadako naman sa ating HSF kung saan atin po matutunghayan ang mga tips ng ating Kabalay na si Hamsi para sa ating kalusugan at kaligtasan. Kabalay na Hamsi? Yes, Ma'am Sally, at para po sa ating segmentong Health and Safety First, Best Health is Our Greatest Wealth. Ngayong araw ating pag-uusapan ng National Sight Saving Month. Yes, Ma'am Sally, sa buwan ng Agosto ating ipinagdiriwang ang National Sight Saving Month. Isang mahalagang paalala sa ating lahat na ang pangangalaga sa mata natin ay hindi dapat isang tabi. Tama yan. Yes po, bakit nga ba ito ipinagdiriwang? Itinakda ang buong buwan ng Agosto bilang National Sight Saving Month upang itaas ang kamalayan ng bawat Pilipino sa kahalagaan ng malusog na paningin at upang maiwasan ang mga karamdamang maaaring magdulot ng pagkabulag tulad ng katarata o glaucoma. Nagsimula ito noong 1954 sa pamamagitan ng deklarasyon ni dating Pangulong Ramon Magsaysay ng unang linggo ng Agosto ay Sight Conservation Week lamang. Ngunit kalaunan ito ay naging buong buwan ng selebrasyon. Dahil doon nila nakikita na napakahalaga po pala ng pagse-celebrate or pagbibigay ng mga awareness regarding sa nutrition or kahalaga ng ating mga mata or paningin. Layunin ng celebration na mapalagaan ang kahalaga ng regular na pagpapasuri ng mata lalo na sa mga kabataan o yung mga nagkakaedad na. Dahil doon po nagsa-start yung katarata or glaucoma. Ikayati ng publiko na alagaan ng mata sa pamamagitan ng tamang nutrisyon, wastong paggamit ng gadgets, at pag-iwas sa masasamang bisyo tulad ng paninigarilyo. Magbibigay po tayo ng kaunting mga dapat gawin lamang. Kumain ng masustansyang pagkain tulad ng gulay, prutas at pagkain mayaman sa vitamina A, C, E at omega-3. Magsuot ng sunglasses kung tayo lalabas, protektahan ang ating mga mata mula sa UV rays ng araw. Panatiling malinis ang kamay, iwasan ang paghawak sa ating mga mata gamit ang ating hindi naugasang mga kamay. Yes po, isa po yan sa mag-transmit ng infection sa ating mata. That's right. At magkaroon ng sapat na tulog para makapagpahinga rin ang ating mga mata. Napaka-importante po nito. Yung mga alas 3, alas 4 natutulog, iwas-iwasan na natin yan, ha? At gagawin po natin. Gagawin natin matulog ng alas 3, alas 4 ng umaga? Pwede. At magpa-check up sa ating mga ophthalmologist para maagapan kung may problema man sa ating mga paningin. Gamitin ang tamang salamin kung may grado ang mata, siguraduhin tama ang gamit ng salamin. Sino ang pinariringan mo niyan, ha? Wala ko. Wala. Sige. Wala ko na yung dapat. Subukan nyo na ba mag-contact lens at isa? Hindi. Salamin yung Ma'am Sally. Nandun lang, nakatambay lang sa opisina. Yes po, at tanda natin ating mata isa sa ating pinakamalagang yaman, kahit huwag natin itong baliwalayin. Ang tamang pangangalaga ngayon ay makakaiwas sa seryosong sakit bukas. At yan po ating maikling segmentong Health and Safety First, Best Health is Our Greatest Wealth. Yes. Aha.
Ayan, napakagaling ng ating mga patrivia at ang ating patips ngayong araw na ito. Ano nga yung sinasabi ni Kabalay na Hamsi? Ang Agosto raw ay buwan ng sight saving, no? Sight saving month. Iligtas natin ang ating mga paningin ng ating mga mata. Alagaan natin, iwas-iwasan ng paggamit ng sobrang paggamit ng gadget. At yung pagkain ng mga masustansyang pagkain, hindi pag-inom ng ng may kulay. Sabi nga sa ating mga nutritionist, bakit daw may transparent na nga, may klaro na, iinom pa ng mga may kulay. Sprite. Kasi may kulay, Ma'am Sally. Pero Sprite walang kulay, no? Oo, yeah. Nakaisip siya. Pero may bula-bula. Pero pa rin bula. Yung Sa mga Magic Cavalry, yung bula hindi mo nakikita kapag kulay yung iniinom mo. Tumatanggap po ako ng mga donasyon ng Zamzam That's right. para galing sa Saudi Arabia. huwag pagharap na wala rito. Bakit ito ang tubig, ha? Okay. At ano yung pangatlo, Kabalay na Hamsi? Iwasan ang mga paninigarilyo. Tama, bisyo. At magsuot ng sunglasses. At That's tamang right. salamin ng Sally. May imagine mo ano yung conversation nun? Ay, masakit ang mata ko itong nakalipas. Kasi kakakoke mo yan, no? Actually, kasama rin dyan ang pagtanggap, no? Para sa akin po yun. Ang pagtanggap talagang nag-edad na tayo. For the information of everybody, nag-umpisa itong aking malabong paningin kapag malapit yung aking titingnan nung pinanganak ko yung aking pangapat na anak, si Saifrina. After how many days? After CS, no? Cesarean delivery, talaga pong malabo na ang aking mata. Hindi ko pa yung tinatanggap, pero kailangan na rin manalamin ng tama ang grado, sabi nga ni Kabalay na Hamsi. At may rule din pong ating mga ophthalmologists sa paggamit ng gadget, yung 20-20-20 rule. What is that? Gumamit ng gadget kasi may radiation yan. Gumamit ng gadget ng 20 minutes. Okay. Yung isang 20 is tumingin sa malayo ng 20 feet yung layo. Okay. At ng 20 seconds. Yun yung parang rule ng 20-20-20. Para makapahinga ang mata. Pinakamax na po yung 20 minutes na pagstay sa ating mga gadgets. Pero medyo iba kay Ate Sally na sitwasyon. Akin hindi ko alam na blurry pala ang paningin ko hanggang sa nakasuot ako ng salamin. Oh Like, my. Kasi nakasanayan mo ng ganun ang paningin mo. So hindi ko alam na hindi dapat talaga makita ko yung detalye sa malayo. Akala ko ganun lang talaga. Mas malayo siya, magiging blurry siya. Okay. And then nung nag-present sila ng projector, kailangan kong umabante kasi blurred siya kapag nasa malayo ako. Biglang pinahiram sa akin ni Ate Eka yung salamin niya. And then, doon mo na-realize. grabe ka clear. Na blurry pala. Tingnan mo. Salamin mo Kabalay na rin. Hindi kailangan ngayon kasi ikaw naman kaharap ko. Yun yung kahalagahan naman ng regular na pagpapacheck ng ating mga mata. Hindi mo malalaman kung ano ang problema. Kung may problema ba ang ating mga mata kung wala itong regular check-up Pero natin. pinapadaan mo ng bawat bata nung, eye, ear exam. Yeah. Hanggang bata pa sila. I guess, unti-unting na-develop yung, na-deteriorate yung mata ko. At yan ay nag-uugat pa rin sa ating sobrang paggamit ng ating mga Sakit ng gadget. mata ko pag natalipas ako. Ka-cellphone mo yan. Mga ganun ba? Totoo po yan, yung radiation ng ating mga gadget. Talaga po. Hindi lang sa araw na kuha ang radiation. Hindi lang. Sa mga gadget talaga. Kaya yung mga ibang parents ngayon binibilhan ng pang-protekta. Anti-radiation ang kanilang mga anak. Dahil minsan hindi maiwasan. Dahil nga ang dami na rin performance tasks, PTs, yung mga estudyante ngayon. Halos na kailangan gamit ang gadget. Kailangan i-research siguro yan. Kasi at least ang karamihan sa atin dito, lumaki ng may panahon na never talaga tayong nagtingin ng mga screens masyado. If anything, TV lang, which is ibang klaseng radiation. Malayo-layo naman ang TV compared sa gadget na ganyan na pagtingin mo. So ngayon mga bata, like pinanganak, lumaki, talagang may cellphone na sa harapan nila. So ano kaya ang epekto nun? Ako, guilty naman ako dyan. Bumabalik tayo. Nako. And eto po, coming from a mother, no? Nakatulad ko. Kung meron tayong mga maliit na anak, yung ranging from months old, 1 year old, iwasan natin paggamitin ng cellphone. Dahil meron talagang epekto sa kanila ang paggamit ng cellphone. At syempre, ating i-monitor kung ano bang pinapanood ng ating mga anak. Yan po ay talagang kailangan natin gawin bilang mga magulang for the betterment of our children. Kailangan po yun.
Huwag niyo kong gayahin ako. Medyo may guilt po ako nararamdaman. Dahil sa dinami-dami ng ating mga gawain sa opisina, sa bahay. Oh, cellphone ka muna dyan, ha? Para naman matutukan natin yung ibang trabaho na kinakailangan. Kasi sa trabaho namin bilang mga information officers, media production specialists, ay wala hong oras na nakatakda para ho sa aming mga trabaho. Tuwing may ganap, kailangan kami. Isa yun sa mga realization siguro na nakuha rin natin nung nag-training tayo for values transformation. Yung tipong ma-realize mo na medyo detached ka na masyado sa anything outside of the digital farm. Which is a great transition kasi 11:52 na Tama. Para makaiwas kayo sa mga madaming mga katanungan sa araw na ito. Okay, sige. Too much for this. Kaya kasi naman kayo ano pa kayo ng ating mga alam mo yung PH sa classroom na pinapatagal mong magkwento yung teacher sa buhay niya para maubos yung ating oras, no? Nagtagumpay na naman kayo ngayong araw na ito. Sige, unang tanong. Tayo dadako na sa ating may special guest tayo galing sa technical side. Official topic sa araw na ito. Calling in. At yan ay ang ating reflections from our values transformation training. Kabalay na Hamsi, kailan ba ginanap itong ating VTT, ang ating values transformation training para ho sa ating mga kawani ng MHSD? Yes, Ma'am Sally, nagsimula pong ating event last week, I think July 28. July 28, no? Hanggang July 29. 29, that's right. 2 days. Yeah, 2-day training. And Kabalay na Ria, saan ginanap ang ating VTT at ano nga ba ang kahalagahan? Bakit kailangan natin magkaroon ng values transformation training? Alright, sa ating ang ating VTT ay naganap sa Melberry Suites Hotel as per sa inyong balita na pinahagi kanina. And ginawa siya para sa pangalan pa lang, ito transform our values. Especially ngayon na rooted in Islamic values ang ating gobyernong Bangsamoro. Maganda na balikan ang mga values na ito at mas lalong intindihin ang roots kung ano nga ba ang nagde-drive sa atin para magtrabaho, para serbisyuhan ang Bangsamoro. So itong values na ito, dinanan na may mga iba't ibang klaseng values tayong pinag-usapan at iba't ibang speakers na nagbahagi sa kanila sa dalawang araw na yun. Okay. Kung i-connect natin sa ating trabaho, why do we have to transform our values in connection to our respective tasks sa ating opisina, sa ating bawat section of division? Sa palagay mo, Kabalay na Hamsi? Alam mo na sa recorded yung mukha mo, right? Bakit sa palagay mo there is a need to transform our values? Yes, Ma'am Sally, para po ma-anchor natin yung ating mga gawain na nakabase pa rin po sa Islam, na mabibigay po natin or kung gagawin man po natin ating mga trabaho is naka-anchor pa rin po sa Islam yung ating mga ginagawa. Particularly ang ating itinataguyod sa ngayon, ang ating advokasya. Diba? Yes, that's right. Diba? Yung ating title ng ating training, VTT in view of moral governance. Ayan. At dahil pinag-uusapan natin ang moral governance na ito, ang aking susunod na gustong malaman mula sa inyo, Kabalay na Hamsi and Kabalay na Ria, ano para sa inyo ang moral governance? It is, gusto ko yung hashtag natin na trabaho ko, ibada ko. So, rooted in moral governance would be, nagtatrabaho ka, it is also an act of worship. So, kapag siniservisyohan mo yung Bangsamoro, by extension, nagsiservisyo ka para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayun, ultimately. Kaya isa ito sa mga paboritong paalala ni Minister sa atin, we are accountable, it's also about accountability. That's right. Accountable tayo, hindi lamang sa Bangsamoro, hindi lamang sa Philippine government, sa Philippine people na ginagamit natin ang taxes nila para sa Bangsamoro, kundi ultimately sa Allah subhanahu wa ta'ala. Very well said. Ang pananahon ng ating Kabalay na si Ria on moral governance. Ayan, marami tayong nakuha mula sa kanya. Kaya Kabalay na Hamsi, kaya ano naman sa kanyang moral governance? Yes, Ma'am Sally, for me po ang moral governance hindi lamang sistema ng pamamahala
na kung anong meron tayo, kagaya ng sabi ni Kabalin, ang ating one of our hashtag is trabaho ko, ibada ko, kundi isang pamumuno na nakaugat sa pananampalataya, katapatan at kabutiang loob. Ito ay pamumuno na may takot or naka-anchor sa Islam din, na may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Overall, it's godliness first and foremost, no? Yeah, that's right. Nako, ibig sabihin lahat ng mga galaw natin, hindi lang sa ating trabaho, no? Sa araw-araw na pamumuhay natin. Sa ating mga miyembro ng pamilya, yes. Sa labas ng trabaho, labas ng bahay. Which is actually magandang connect din sa ating mga mandates sa MHSD. Like the first unit of a group is the family. Yeah, so kung paano mo itrato ang pamilya mo, ganun ang pagtrato mo sa kumaga community mo, ganun ang pagtrato mo bilang isang government official sa mga nasasakupan mo. That's right. Nako, ang gagaling ng sagot ng ating mga kabalay. It boils down to... Kaya hindi kami nagiging guest dito sa radio program. Hindi, talagang bilbo ko sa inyo. It boils down to lahat ng ginagawa natin is seeking, no, the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. Kung alam natin na hindi tayo kalulugaran ng Allah sa ating mga ginagawa, every bit of our job or our task sa ating opisina, huwag ho natin gagawin. Yun lang po yun, kumukontrol sa atin, sa ating pag-iisip, sa ating bawat gawain. That is our view on moral governance. At dahil... At nagustuhan ko din sabi ni Minister Ma'am Sally, yung maging mabuti ka sa kapwa, gaya ng pagiging mabuti. Pagiging mabuti sa'yo ng Allah subhanahu wa ta'ala. And kung paano natin how we can make ourselves an example to others. That's right. That's naka-anchor pa rin sa moral governance. Governance by example, di ba? Hindi yung ibang sinasabi mo, iba naman ang ginagawa mo. Which is rooted sa actual presentations ni Minister. Actually, ginawa niyang example ang mga companions ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at nakita doon na grabe ka humble at grabe nila ka compassionate sa kanilang pagiging public servants. Yung tipong kahit na grabe na kalamig yung panahon, manipis pa rin yung damit ng isang companion. Tumatak yun sa akin, kabalay na Ria. Kasi takot siya na baka may isa siyang nasasakupan na mas manipis pa ang kanyang damit. So hindi siya kumbaga nagpapakitang tao, like kung ano man ang suot niya, pinapakita niya na I will not heal myself unless my people are healed. Yes, that's right. Hindi siya nagsilaw kung gano'ng kataas yung posisyon niya sa buhay. Kung ang perspective niya is kung paano siya magbigay serbisyo sa pamanan. That's right. And take note mula sa pagtanggap ng kanyang post bilang leader, pinag-isipan pa niya. Diba? Dati hindi pinag-aagawan. Dahil bago mo tanggapin yan, dapat alam mo na ikaw talaga ay magbibigay ng benepisyo sa iyong at hindi ang sariling kapakanan, sariling interes lamang ang iniisip natin, no? Sa pagiging leader natin or sa ating leadership journey. Ayan, naku, napakagaling ng ating mga ano. At dahil dyan, nabanggit ni Kabalay na Ria, sino nga ba ang unang nabigay ng lektura, no? Noong ating Values Transformation Training. Ano ang pagkakasunod-sunod? Unahin mo ang dalawang nauna, Kabalay na Ria? Well, ang unang presentation was from none other than our was it Sheikh Bagamban? That's right. Wait, I'm blanking on the name. Sheikh Ibrahim Bagamban, and he gave us the session on the picture is not loading, Kuya Hamsi. Yeah. Okay. Session on transformation to, no? Yes. Ito yung una talagang binigay sa atin na lecture during that time. Session 1 was on Islam. Yeah, yung transformation natin na binigay kung what do you value, no? How do you transform your Muslim values? identity through values transformation. That's right. And isa itong first time kong na-realize na never kong actually nalaman kung bakit nga ba pinadala ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It was when nung tinuturon nila yun sa akin sa school, it was to spread Islam. But sa presentation ni Sheikh, it was explained that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was sent as a mercy to humanity. That's right. Limu. And mas na open ang eyes ko doon. Like it wasn't just to spread a religion. It was to heal people. Yes, and I think mas magets ko yun na rason rather than the mission to spread is a specific thing. And some of the values na binahagi ng ating Executive Assistant 3, Sheikh Ibrahim Bagamban, ay religion, life, intellect,
lineage at property. Alin ba doon ang inyong binibigyan ng kahalagahan? Kung kayo ang mag-rank nitong ibinahagi mga example ni Sheikh Bagamban, saan doon ang pinaka-binavalue Isn't that nyo? the perfect ranking already though? Saan dyan ang pinaka-binavalue ninyo? Yun ba ang sinusunod mo, Kabalay na Ria? I try. Yeah. Una yung relihiyon mo, di ba? Unang-una, first and foremost, ang kinoconsider natin is yung, of course, kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala through our religion, because Islam is a way of life. Lahat ng ating ginagawa sa ating araw-araw na pamumuhay ay bahagi ng ating pagtalima sa ating relihiyong Islam. Next dyan is value for life. Diba? Naku, yung example doon sa pakibasa yung mga natin. Okay, sige. Life, based on the ranking ito na binigay ni Sheikh Bagamban, intellect, yung ating kaalaman, yung ating katalinuhan, and yung lineage natin, yung Our sa mga family, our descendants, our ancestors. And last, dito ay ang ating property. So Materialistic na siya. Materialistic. Pero yung tipong may pananaw din kasi na you will receive blessing in the hereafter and in this world. Yeah. So we appreciate na lang din kung anong natatanggap mong mga blessings. Yes. At isa din siyang trial kung paano mong itrato ang mga natatanggap mong blessings. Oo. Ito may sabihin lang ako, baka hindi ako magkamali, no? Ito yung mga guiding principles natin, no? Work to achieve success in the world as if you're going to live forever. Pakinggan niyo, ha? And work to achieve success in the hereafter as if you are going to die tomorrow. Tandaan natin, ha? So that means ng mensahe. The value for our religion. Dapat ang ating nangunguna sa pinaprioritize sa ating mga listahan dahil the world is just temporary. Yung ating hereafter ang forever. Doon may forever. Okay. So, Ria Kabalay, next kay Sheikh Bagamban, ano na ang ating naging lecture? Sunod kay Sheikh ay walang iba kundi ang ating Minister Attorney Hamid Aminuddin para sa kanyang session on exemplary Islamic moral values, anecdotes of the companions of the Prophet. And medyo na pahapyaw nating nabanggit kanina. That's right. Kabalay na Hamsi, sino yung 5? Kung yung maaalala na binanggit ni Minister sa kanyang lecture, medyo na... Parang konti lang tatandaan ko, Abubakar. Sige, Abubakar. Omar, Uthman, and Ali. Yung last pa, mayroon pang isang... Omar ba yun o Ali? Gusto yun iba lang ang kanilang father. Gusto yun ng mga sahaba ng prophet. Yeah, that's right. Gusto yun ng with accent. Sige, with accent. Go, Kabalay na rin. Abubakar, Umar ibn al-Khattab, Uthman, Ali, Umar ibn Abdulaziz, and yun ang 5. 5. Masya Allah. Ang galing ng aking mga kabalay sa Information and Communications section. May access ako sa article. Siya wala. Talagang tumatak talaga sa amin. Yung, doon sa lecture, sumunod na lektura natin, tumatak talaga sa atin. Actually, lahat yun tumatak talaga sa atin. And yung sinasabi ni Minister na for Ali, di ba? Yes. Kapag ang ating inner world, kapag magulo ang ating inner world, isa siyang digmaan. Kung walang laman. Kapag pinabayaan natin, magiging magulo yan, parang digmaan. Pero kapag inalagaan natin, nagiging hardin. So pag-aalaga niyan is that we always reflect and we always get those information na kailangan nating malaman para maging guide natin. Yun ang i-intake natin, no? Kumbaga, intake talaga. Ang linya niya for improvement is unahin mong sarili mo, improve, and then kapag hardin, kapag hardin ka na, like mas maganda na yung kumbaga improvement mo outward. Yeah. Parang, how can you love other people if you do not love yourself? That's right. And next to Minister is dahil ang oras natin 12:05 na. Nako, ganda ng ating usapan. Parang ayoko na matapos. Sige, next na pala na Hamsi. Yes, sino? Lecture 3 was coming from Alim Nur Jamal G. Batugan. At ang kanyang topic is the role of sabar in overcoming adversity. Beautiful at patience. yung pinakatumata sa atin, Ma'am Sally, yung beautiful patience. Yung 2 words na yun. Ano yung Arabic niya? Sabrun Jamil. Sabrun Jamil. Dahil our lives are full of adversities. No matter how we try to run from these things na talaga po nagbibigay sa atin ng mga issues, problema, mga hamon, hindi nawawala yan. At saka, Dahil Ma'am Sally, sabar is not a weakness, Ma'am Sally. That's It's inner right. strength and a sign of a deep
faith sa Allah subhanahu wa Totoo ta'ala. yan. Yung example ni Kabalay na rin sa kanyang article kanina, yung si Yaqub alayhi salam, na yung mga anak na dinala ang t-shirt nung kanyang anak na si pinakamamahal na bunsong anak, si Yusuf. alayhi salam. Pinalabas nila na patay na siya dahil kumaga nilapan ng lobo ang kanilang pinakabunsong kapatid. Yun pala, ang sinabi lamang niya, ang sakit nun. Kung ako ang parent, siguro mag-breakdown ako. But because of the sabrun jamil At na meron paniniwala. siya, paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, tanggap niya kung ano nangyari. Sinabi na niya, sabrun jamil. Dahil yun na ang naging kadar ng aking anak na bunso, di ba? So kung meron kang ganun sa iyong sarili, hindi ka masyadong problema sa lahat ng mga adversities na iyong kinakaharap sa buhay. Yan. So yun po. Sa opisina, ang daming pressures, ang daming tawag dito, stresses, ang daming mga failures sa atin, disappointments. You wanna be promoted, hindi mo nakuha. Sa panahon ngayon, magsabar ka muna. Yeah, may panahon. Isa sa mga major na examples na ginamit niya actually for modern day was the Palestinian Palestinian struggle na totoo. Kung gaano ang ganda ng kanilang patience sa mga pangyayari sa kanilang sobra ang kanilang mga dinadanas sa ngayon. Pero mag-alhamdulillah ka kasi nakikita na yung mga mga videos na dumadaan sa ating mga news feed. Kahit gaano kahirap ang kanila ng pinagdadaanan, grabe ang kanilang sabar, ang kanilang patience. And dahil may tendency tayong mag-spiral kapag nakikita natin ang ganun ka gory na mga pangyayari sa mundo, talagang pinaalala niya sa atin na never tayong maghingi sa Allah subhanahu wa ta'ala ng trials. We always ask for That's ease. right. Like, huwag nating hingi mas pahirapan ang buhay natin. Allahumma inni a'udzubika. Ay, hindi pala. Mali pala yun. Mali yung sinabi ko. Disclaimer, Afia! Disclaimer, walang religious practice. Sorry naman, iba ang aking Allahumma inna na'udzubika. Ito lang yung mga takeaways aking dua. Okay, basta ang ating hinihiling palagi is afia. Kung ano man ang afia rin, lahat ng yun, Allahumma inni as'aluka al-afia. Bakit bang nababanggit ka, Udzubika? Parang pinalalayo ko pa yung afia sa akin, no? Iba na ba yun? Allahumma inni as'aluka al-afia. Yan yung ating dua sa lahat ng ating mga ginagawa, mga nararanasan sa mundong ito. Yan ang ating palaging. Pero do not think that kapag maraming pagsubok na dumarating sa iyo, ay talagang pinabayaan ka na ng Allah subhanahu wa ta'ala. It's one way of testing us and one way of tawag dito, making us feel the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. As mentioned earlier, kahit marami kang biyayang matatanggap, isa pa rin yung trial. Yeah, that's right. And tama yan Kabalay na Ria. Kala mo, napaka-blessed mo and everything, pero trial pala yun. Marami kang pag-aari, marami kang kayamanan sa mundo, pero how would you manage those riches of yours? Trial po yun. Tambak na yung mga sapatos. Ano gagawin mo doon sa mga sapatos na yun? Tama nga naman. Yung bag hindi na magkasya sa kwarto. Yes. Same property. 12:09 na ang tanghali. Pinutol ba naman? Okay. And take note, malala ko pa, yung mercy ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mundong ito is 1/10 lang. 10% lang ng kabuuang mercy ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung 90% doon sa hereafter mo pa. Hindi natin ma-comprehend gaano ka-blessed talaga tayo. Like, wala ito nabanggit sa training, pero I believe may kwento dati na kung ang premyo mo is ang blessings mo ay base lang sa pagsambayang mo, parang thousands of years hindi sapat magsambayang ka para lang magpasalamat sa paningin mo. That's like, right, that's ganun ka tayo ka-blessed in general. So, correct. Mashallah. Yeah, just we should always be thankful, no? Sa ating Allah subhanahu wa ta'ala, dahil sa buhay pa lang natin, hindi na makakount ang blessing natin na binigay sa atin. And last but not the least, it's 12:10. Sino ang huli na nabigay ng kanyang napakahalagang lektura sa ating VTT? Yes, Ma'am Sally. From our Bangsamoro Director General Esmail W. Ibrahim, ng topic was the role of Ibadah in developing Islamic values in public service, kung saan binigyang din niya ang bawat tungkulin or gawain ay sinasagawa ng isang kawani ay dapat itinuturing na isang anyo ng ibada or pagsamba. Totoo yan. Every bit of our job, every bit of our work sa ating opisina ay bahagi ng ating pananampalataya. And dami natin napag-usapan sa
day 1 pa lang yun. Wala kang day 2. Wow! Yun pa lang ha? Baka gusto mag-guess ni Mama Mina sa Sa next episode natin. Kasi nako, much to our desire na i-prolong pa ang ating discussion sa umagang ito. Baka naman pumasok na si Jeffrey sa ating kwarto. Holiday kayo, kami hindi. Hindi kami holiday ha? Hindi kami half day. Sige. So, yun ang sinabi ni DG. Nako, yung lahat ng ating mga, ano yung dalawang klase? 2 types of our ibada? Ritualistic and non-ritualistic. Yes, a ritualistic example? Yun yung tinuturo sa atin usually at the beginning ng tungkol sa ibada. It is Salah, Saumul Ramadan, pag-fast sa Ramadan. Salah Arkanul Islam. Arkanul Islam. Yes. Zakat, and Hajj, which is yung pag-perform ng which is pinaka-last na yun sa priority. Hanggang sa hindi mo makaya is okay lang kahit hindi yung siya. finances, It is one of those optional ones na gawin mo lang kung makaya na. That's right. And non-ritual? Yes, andito na po yung pang-araw-araw na hanap buhay sa pamilya ng tapat. That's right. Pagtulong sa kapwa, paglilingkod sa pamahalaan or komunidad, pag-aaral or pagtuturo ng makabuluhang kaalaman patungkol sa Islam. That's right. Honesty, Correct. justice. Pagiging tapat, sinceridad natin. And yung i-add ko lang from our DG, Islamic values in public service, nariyan ang amana, trustworthiness, adl, justice, yes, ikhlas, sincerity, takwa, takot sa Diyos, God consciousness, rahma, compassion, and sidq, truthfulness. Yung rahma, dahil pinag-usapan natin yan na yung second day ng ating VTT, compassion, diba? Which leads us to our compassionate communication sessions during our second day na ibinigay sa atin ng ating nonviolent communication certified trainer, Ma'am Amina Mambuay. in partnership with also a certified nonviolent communication trainer din. Her daughter, Sarah. Yes, Sarah Adrian. Yan. Nalaman natin kung paano nga ba makipag-usap, paano bigyan ng empatiya sa ating mga kapwa bangsamoro, kapwa-tao na nangangailangan ng ating empatiya. Hindi kailangan magsalita para mabigyan ng empatiya, may connection lang kayo ng iyong kausap. Po, Ma'am Sally, yung kinuwento niya sa atin na ilang oras lang siyang nakinig sa kwento at wala siyang sinabi. Wala siyang sinabi. Talaga nakinig lang siya ng buong puso doon sa nag-share ng kanyang mga hinanakit, ng kanyang problema, pinagdadaanan. Di ko kaya yun. Nagsali kayo dun sa isang workshop na dapat wala kang imik yes, sumali ako pero mas marami ako nasabi. Di ba? Compared so ang isa sa mga workshops is dalawa kayo at yung isa is tahimik lang, walang imik, at yung isa nagkwento daw siya sa isang topic. Talagang makasabat ka. Sino yun? Si Pidi Roden ang kausap ko. Si Kuya Roden? Kasi hindi natin yung sarili at pinagdaanan natin. Siguro ang mga words ni mo, 10 lang. Sa akin, 25. Tapos ikaw yung listener, Ma'am Sally, siya yung speaker. Kaya ko kasi parang bastos good na wala kang imik sa nagkwento ka. Parang hindi ka nakikinig sa kanya. Pero may ano yun, kausap mo regarding sa compassionate communication, maintindihan niya kung bakit hindi ka nagsasalita. That is what we call empathy. You just speak kapag sinabi niyang, can you please talk? O ganyan, bago ka magsalita. What do you think I should do? Anong sa tingin mo? Diba? Pero yung hindi ka mag-imik talaga, yung parang dead ka lang na it's alright. I couldn't. Talagang nakatango ako, naka-move yung kamay ko na, sige, continue. Yeah. Yung tipong... Nako, no? And of course, yung malaman natin sa empathetic communication, ang ating non-violent or compassionate communication, yung tandaan natin na yung feelings ba to? Observation ba to? Strategy? Judgment. Ayan. Kailangan tayo lang sa judge. Automatic judgment. Sinabi mo, ayan siya, mas mga ugali niyan. Hindi mo pa makilala. Get to know the person, the thing, or the situation. Pero, bago ka mag-conclude. Kapag late magdating sa program, nagsasabi nakatulog na naman yan. Hindi na nagising. Sinasabi. Judgment. And yung blaming others, iwas-iwasan natin. That was the 4 chairs. The 4 chairs. Blaming others, blaming oneself, analyzing oneself and analyzing the situation of the other person. So yun po ang ating mga tutunan dahil 12:15 na ng tanghali. Nako, much to our desire na mag-share pa ng ating reflections sa ating ginanap or nakibahagi tayo sa ating values transformation training. Thank you so much sa nagpasimuno ng VTT na ito para sa ating lahat, kung saan marami tayong natutunan, nakapagnilay-nilay
nagpapamilay tayo, marami tayong na-realize bilang mga public servants ng Ministry of Human Settlements and Development under the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Masya Allah, alhamdulillah. At naging kabahagi tayo noon. Sabi ni Fatma Alzara Macabero Sangkopan, Assalamualaikum Kabalay, watching from Lanao Satellite Office. At nakahabol ang ating kabalay na si Haira Ali. Assalamualaikum mga kabalay. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nasa Davao to sila. They are in Davao now. Good luck sa inyong activity dyan. And that is giving technical assistance to our local government units in formulating and updating their comprehensive land use plan and zoning ordinance. Masya Allah. At dahil dyan, kabalay na rin, tayo dadako na sa ating mukhang nawili tayo sa ating usapan, ha? Speaker na yung KKK. Okay, sige. Para makumpleto natin ang mga bahagi ng ating programang MHS Delivers, ano nga ba ang ating Magic 3 questions sa ating KKK? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At narito po tayo sa segmentong KKK kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programang posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load. That's right. Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Ulit 0955-799-4778. So without further ado, ang ating utang tanong, sa 5 resource persons na nabanggit na nagsalita sa ating VTT ng MHST, magbigay lamang ng isa. Isa lang. Tanggapin ko kung surname lang ang ilagay ninyo or kung full name, sure, kaya nyo. Apatin ha. Isa lang ang hinihingi mo. Lima pala, okay. Pati yung sa day 2. Day 2 pala, okay, sige. Next. Second question, fill in the blanks. Ang inyong inner world kapag pinabayaan, nagiging digmaan. Pero kapag, kapag inalagaan, nagiging blank. Ano nga ba ito? I wanna go there, no? Para magdilay-nilay. Makinig sa mapaligid, sige. Inshallah. And the third question? Para sa ating VTT, merong 2 klaseng ibada, ritualistic at non-ritualistic. Magbigay lamang ng isang non-ritualistic. Ako isa lang sa ating non-ritual type of ibada. Yes. Again, Kabay na Ria? Ulit, ang ating first question ay magbigay ng isang pangalan ng isa sa 5 resource speakers na nagsalita ng VTT ng MHSD. Second question, fill in the blanks. Ang inyong inner world kapag pinabayaan, nagiging digmaan. Kapag inaalagaan, nagiging blank. And ang ating huling question para sa 100 peso load, merong 2 klaseng ibada, ritualistic at non-ritualistic. Magbigay lamang ng isang non-ritualistic na ibada na nabanggit sa ating talakayan. Okay, sige. Ang text line natin again. 0955-799-4778. Hala, may mga nakakaya talagang mag-send full name ng mga resource speaker, Ang galing naman ang ating ang ating tigsagot ng ating mga questions sa ating KKK. Maraming salamat, Kabalay na Ria, sa ating Magic 3 questions for our KKK portion ng ating programang MHS Delivers. At dahil kompleto na ho ang ating episode sa araw na ito, at dahil 12:19 na ng tanghali, kami ho ay magpapaalam na sa ating episode sa ngayon, sa araw na ito. Again, today is the 7th of August 2025 and the 13th of Safar 1447. This is our 232nd episode ng ating programang MHS Delivers. Sa ngalan ng ating Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara, ang ating Deputy Minister Aldin Asiri, ang ating Bangsamoro Director General Ismail Ibrahim, ang ating napakabait at napaka-supportive ng mga leaders, at sa ngalan nina, ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Joy Ria Bint Emran Muhammad, at ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Sari Palat, sa ating mga kasamaan sa ICS, Sir Datonas Idaud, Sir Al-Mansur S. Ugaw, Ma'am Jasmine Ilangi, Sir Anwar D. Rakim Junior, and sa ating kasama sa DXMS Technical Site, Sir Jeffrey. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa episode na ito. Ayan, maraming salamat din sa inyo, Kabalay na Ria, Kabalay na Hamsi, at syempre, ito po ang inyong lingkod sa Lembay, Abdullah na palagi pa rin po nagpapaalala sa atin na gawin natin ang ating bawat gawain ng may kasiyahan at sinseridad. At syempre, gabay ang ating mga hashtag na #trabaho ko, ibada ko,
Hashtag work with excellence and perfection. Hashtag our home, our dream. And hashtag building community, building ummah. Wabillahi taufiq wal hidayah. With Allah comes all success and guidance. Kami po ay nagpapaalam na at palagi pa rin bumabati sa inyo ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo ang programang MHS Delivers mula sa inyong mga kabalay na tagapagbigay impormasyon ukol sa mga tulong at serbisyong teknikal, pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin B. Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Abdul Rauf A. Makakuwa. MHS Delivers. Ang mga pananaw at